This is a reaction video with excerpts from the recent interview made by Mr. Christian Esguerra in his Facts First channel with Mr. Arturo Las Cañas. You may watch the full interview, the link is in the description. Gentle reminder to please don't skip ads. Please subscribe, follow, like and place your thoughts in the comment section. Kaya ang daming patay kung malaman lang ng taong bayan. Ang daming pulis na sumasali dito. Dahil every patay is 20 to 25,000 yun. Yung entire Patasaha family talaga pinaubos na. Yung entire Patasaha family. Pinakidnap ito ni Mayor Rodrigo Duterte sa grupo namin doon sa General Santos City. Dahil may authority rin siya, being the Regional Peace and Order Council Chairman. Sakop din niya ang Jinsan at mga neighboring provinces from within or beyond Region 11. Kaya, ang sagot ko dito, dapat malaman ni Mayor Embaisada na February 2020, sinama ko na ang pangalan niya sa International Criminal Court sa sinabot kong 110 supplemental communication sa katotohanan na hindi pa siya vice president at that time. So, hindi lang niya alam. Ngayon, nalaman niya na is harapin niya naman kung mayroon na kayong tanggap na subpoena or what. At maghanap-hanap tayo. Malaman kung sino ang sabi sa atin ng katotohanan. At saka dinawit lang kita dahil ng politik. Hindi naman ang politik. Well, I hope nakiba ang hangin ng Pilipinas, pero pagka-korte sa Pilipinas, walang mangyayari yan. Katulad din sa ginawa ni Mayor Duterte ng Davao City, bakit na nag-investigar ba sa kanyang pugos ng drug war, sa mga pinagpapatay niya ng mga tao? Walang mag-investigar dahil wala, umiikot ng narkomani ni Duterte. Trial Well, sa pagkakilala ko kay Mayor Rodrigo Duterte is matakutin. Matakutin siya at saka walang alam sa batas ito. Hilig lang siyang magpapatay, magbayad, kanyang mga sinungalingan, gamit ang kanyang mga bayad na mga media sa Davao City. Pasensya na po ha. Sigurado may plano yan si Mayor. Iba ito pagka siya nga magiging kalaban mo. Talagang nagawa ito ng tag-try to run talaga. Hindi ito lalaban na parehas o harap-harapan na legal. Hindi po. Gagamit yan ng narkomani at mga tauhan ng trial. Splat Communications. For information that sticks. Hello everyone, welcome to Splat Communications. Your channel for reliable, relevant, and accurate information regarding sports, surveys, statistics, science, politics, people, lifestyle, arts, travel, and technology. Kanino daw napupunta ang pera? Kay Eddie. Sino si Eddie? Wala ka na ba ibang argumento maisip sa utak mo? Tumindig kayo. Yung ganito. Tinitiyak ko, meron ding titindig sa tabi nyo. At para lalang sigurado? Ano pangalan niyo ulit? Rastaman. Yo. Half human, half zombie. What you gonna do? What you gonna do with a big butt? Wiggle, wiggle, wiggle.
Base po sa personal niyong nalalaman, ano po ang nangyari sa Patasahan family ng General Santos City? Yung entire Patasaha family, pinakidnap ito ni Mayor Rodrigo Duterte sa grupo namin doon sa General Santos City. Dahil may authority rin siya, being the Regional Peace and Order Council Chairman. Sakop din niya ang Jinsan at mga neighboring provinces from within or beyond Region 11. Isa yun. At maituro ko ang kanyang libingan sa Laod Pare. At sino ang pumatay kay Mrs. Patasaha sa kanyang anak na siya ay isang 7 months buntis, binaril siya sa ulo na SPO 14 Laod sa harap ko. Ang kanyang husband, binaril sa likod ko sa isang soup house. Nang sinabi ni Ping Lacson na hindi ako pwedeng mag-witness kasi hindi ko nakita. Nung nakita ko sa likod, personal knowledge, labing nag-abdak. After sa putukan, hinila niya yung mga patay ni Bin Laon at yung kanyang mga force multiplier. So kung paano ka masabi nga wala ako ebidensya, bakit hindi kayo magpa-investiga? Katulad mo, hinarap ko dito sa ICC kahit anong magharap tayo kung sino ang sabi sa atin ng katotohanan. Pinakilabang ka yan eh. So yan ang totoong challenge ko kay Senator Ping Lacson. Na ano po? Napatunayan niya mas nagsinungaling ako at hindi katotohanan kasi insider witness ako. Sino You were ang paniwalaan? Siya o ako? So nandun kayo, personally, nakita nyo yung mga sinasabi nyo nangyari. Yes. From the very beginning, pag-abdak sa kanila, pagkasil kayo, pagbaril kayo ni Mrs. Patasaha sa ulo ni Espiritu Bin Laod, at saka yung mag-abang, yung kanyang husband, yung kanyang tatay, yung kanyang dalawang katulong, nakita ako basta. Isa ako mismo sa naglalas kanilang common grave sa loob ng Laod Pare. Paano sabihin niya wala akong personal knowledge? Bakit daw po biglang nadamay si BP Sara sa usapin na ito? Bigla lang ba siyang pilit na isinangkot dahil sa ingay politika ngayon? Ang sagot ko dito, dapat malaman ni Mayor Inday Sara na February 2020, sinama ko na ang pangalan niya sa International Criminal Court sa sinabit kong handwritten supplemental communication sa katotohanan na hindi pa siya vice president at that time. So, hindi lang niya alam. Ngayon, nalaman niya na is harapin niya naman kung mayroon na kayong natanggap na subpoena or what. At magharap-harap tayo. Malaman kung sino ang sabi sa atin ng katotohanan. At saka dinawit lang kita dahil politik. Hindi naman ako politiko. Sa palagay niyo, pwede na po bang kasuhan ang mga sangkot sa drug war dito sa Pilipinas? Well, I hope magkiba ang hangin ng Pilipinas, pero pagka korte sa Pilipinas, walang mangyayari yan. Katulad din sa ginawa ni Mayor Duterte sa Davao City, bakit may nag-imbestiga ba sa kanyang pugos na drug war, sa mga pinagpapatay niya ng mga tao? Walang mag-imbestiga dahil wala, may ikot ng narkomani ni Duterte, karayad eh. So, lalo pa ngayon na naging presidente siya ng Pilipinas. So, sabihin man natin na ibang presidente, pero sa pagkakilala ko sa kanya personally for more than 20 years, nandiyan pa rin ang influensya niya. Walang hustisya sa Pilipinas except in ICC. Sa palagay ninyo, nakakaramdam na po ba ng takot si dating Pangulong Duterte dahil sa mga ingay na ginagawa niya? Well, sa pagkakilala ko kay Mayor Rodrigo Duterte is matakutin. Matakutin siya at saka walang alam sa batas ito. Hilig lang siyang magpapatay, magbayad, kanyang mga sinunggalingan, gamit ang kanyang mga bayad na mga media sa Davao City. Pasensya na po ha.
Sigurado may plano yan si Mayor. Iba ito pagka siya na ang magiging kalaban mo. Talagang nagawa ito ng katraidoran talaga. Hindi ito lalaban na parehas o harap-harapan na legal. Hindi po. Hindi, gagamit yan ng nagpumari at mga tauhan ng trial. Bakit niyo po nasabi na nanay ng tukhang si dating Davao City Mayor at ngayon Vice President Sara Duterte? Ano po ang ebidensya niyo dito? Kung hindi ko nagkamali, February ng 2012, nung naupo si Bato de la Rosa as police chief ng Davao City Police Office, tinatawag niya ako doon sa kanyang opisina at saka in-advise niya ako na vulgar na ginahimo ninyo to, sabi ni Mayor Inday. Vulgar na daw, samok daw pirmi ang media. So, nakapag-isip ngayon si Sara na i-abduct na lang ang mga target personalities sa kanyang illegal drug campaign, separate sa style ng kanyang tatay na riding in tandem. Ang kang Sara, kaya na-invento ni Bato de la Rosa ang tokhang, meaning tok-tok hangyo. Pag nadala ang target, i-abduct ito at ilibing sa Laog Quarry. Ito po ang mga diferensya na mag-amang ito. Ang ebidensya ko po, nung nag-instruction sa akin, kasama ko si SPO4 Sunny Buenaventura, mismo si Leo Sara Duterte, na ayaw na gamitan ninyo ang fossil na style sa binisaya ng instruction sa amin. I-abduct ninyo ang target, kunya ilubong ninyo para missing lang ang magiging kaso. At ito ang uplag tukhang nangyari ito sa Davao City. Mayroon po bang pwedeng magpatotoo sa lahat ng inyong ihinahayag ukol sa pagkakadawit dito ni VP Sara Duterte? Kung meron man, sino po siya at nasaan na po siya ngayon? SPO po, Sunny Buenaventura. Siya ang kasama ko. Wala po akong alam kung nasaan na sa pagkaalam ko, nagtago na eh. Kaya natakot na dito sa, siguro, sa ICC case. Isa yun. O ipapatay siya ni Mayor Rodrigo Duterte. Kung nag-isip sa ngayon, na katulad na pag-iisip ko, patay yan. Sigurado yan. Patay yan. Hindi yan makita si Sunny Buenaventura. Yes. Natanggap ko itong mga confidential information coming from Davao City na mga property ni SPO4 Sunny Buenaventura sa Garden City of the Island Garden City of Samal ay binibenta na niya. Dahan-dahan na binibenta ng mura. Patayo siya ng 20 million worth of resort, then binibenta ng mga 5 million. Mga ganun, marami siyang property sa Samal ngayon na binibenta na. At hindi malaman kung saan ngayon si SPO4 Sunny Buenaventura. So wala po kayong kakilala o nababalitaan ngayon na mayroong may gusto na tumistigo para patotohanan ang mabibigat niyong aligasyon? Wala po, not sure. Sa akin na lang assumption ko dahil bakit niya binibenta na ang kanyang mga property sa Island Garden City of Samal. And then presently, parang nakatanggap niya si Sunny ng information galing sa kanyang daughter na nasa Canada ngayon with dalawang daughter and their husbands dahil ginagamit ito ni Sunny sa money laundering. Hindi ito alam ng Canadian government. Pero ngayon, parang may nagbalita na kay Sunny na possible nga i-deport ang kanyang dalawang anak at dalawang son niya. Base po sa inyong handwritten affidavit ay nabanggit ninyo na binalak ding gawing biktima ang dating Human Rights Commissioner at dating senadora na si Leila de Lima. Yes. Nagtandak siya ng investigation sa Davao City
Ang hindi lang niya napatawag personally is ako pa. Ganito po ang personal kong knowledge po dahil noong nag-conduct before siya nag-conduct, mga ilang araw lang nag-conduct ng investigation sa Davao City, may knowledge na po si Mayor Rodrigo Duterte at that time. Then pinatawag ako. Ako, si SPO4 Binlaod at si SPO4 Sally Benaventura sa kanyang bahay doon sa Central Park Subdivision. Dahil ang unang plano talaga ay ambusin o ipaambos si Commissioner Laila de Lima, pero ang dito pumalag kasi si SPO4 Binlaod kasi ayaw niya sa yung planong ambusin si Commissioner de Lima sa loob mismo ng Laod Quarry during sa kanilang search nung nag-apply sila, nag-implement sila sa search warrant ng Laod Quarry dahil walang ibang pagbintangan kung may mangyari man kay Commissioner de Lima that time, sigurado na si Mayor Duterte. Pumalag dito si SPO4 Benvenido Laod at nag-propose itong si SPO4 Sunny Benaventura na ipa-sharp shoot na lang si Commissioner Laila de Lima at all costs. Pero kawa ng Diyos, hindi ito nangyari. Yung plano natuloy. Ang pag-implement lang sa plano ang nagkaroon ito ng problema. Dahil yung gunman, supposed to be gunman na appointed ni SPO4 Sunny Benaventura, approved naman ni Mayor Rodrigo Duterte. Isa itong private person. Hindi ko lang pangalanan. Kilala ito sa Davao City. Within the business circle ng Davao City. Pero nahirapan siya i-deliver ang mission niya kay Commissioner Laila de Lima dahil una-una mahigpit ang seguridad sa mga area na inabangan sila. I think sa Waterfront Insular Hotel, isa lang sa mga area. Saka ang daming puno doon na medyo nakablock siya shooter. So hindi ito natuloy. Pero yung plano talaga natuloy yung plano, pero pag-implementa lang ang hindi natuloy. Nakalabas si Commissioner Laila de Lima na safety sa Davao City. Base din po sa inyong handwritten document na sinumpaang salaysay, nabanggit niyo daw po na tinarget din na ilikida si dating Senador Antonio Trillanes. Bakit niyo po nasabi ito? Kaya ganito po ang plano. Ipasok ako ni Mayor Duterte sa Bureau of Custom. Kasi isa ako sa mga nag-trap up sa plano na kung patayin si Senator Antonio Trillanes through sa isang sharpshooter, walang ibang pagbintangan si Mayor. So, nag-craft kami ngayon ng plano. Kasama ko si SPO4 Sunny Benaventura and Mayor Duterte at that time, tatlo lang kami. May isa pang nakaalam nito si SPO4 Desiderio Torbel, pero late na siya dumating sa meeting ngayon. Then, isa ako sa mga nag-suggest na banggain ang sasakyan ni Senator Antonio Trillanes ng isang 10-wheeler o 20-wheeler truck sa somewhere siguro in Metro Manila. Pumayag dito si Mayor Rodrigo Roa Duterte. Pero siguro dahil lumabas na ako sa scene, so na-pull off ito. Baka ang ating plano naman. Base din po sa inyong sinumpaang salaysay, noong nakaupo na po bilang Pangulo, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay inalok pa rin daw po kayo na maglikida. Ito ay makatapos na kayong makapagtestigo sa Senado. Ano po ang personal knowledge niyo ukol dito? Ganito yan.
Nung pumunta ako sa opisina ni Bato de la Rosa, siya na PNP chief noon. Naabutan ko doon si Colonel Delbo, Alden Delbo, taga Davao din. So, sinabi ni Alden Delbo sa akin na nung manong kasi tawag niya sa akin, meron tayong bagong kontrata, 10 million ito. Tawagan ko si Paring Bongo kasi ang ipapatay nila ni Bongo is yung certain alias Baktin. Ang apelyido nitong alias Baktin ay Yuk. Ryan Yuk. Ang totoong pangalan, Ryan Yuk. Taga Surigao, kung hindi ko nagkamali. Pero, araw-araw siya naglalaro dito sa City of Dreams na casino. So, tumawag si Bongo kay Dilbo, then nag-uusap din kami. Gi-confirm ni Dilbo, ni Bongo, na mayroong 10 million na in-offer si Mayor Duterte sa makapatay kay Ryan Yu alias Baktin. In fact, sabi ni Bongo, baka sobra pa sa 10 million ang ibibigay ni Mayor kung natupad yun. Pero hindi din natupad yun. Splat Communications Commentary. Base po sa lahat ng video excerpts na ating ipinahayag, marami po kaming naobserbahan sa mga salaysay, pagbubulgar at revelasyon ni Mr. Arturo Las Canas. Isa-isahin po natin. Una, ang kanyang mga binanggit ay personal niyang nalalaman na nakalakip sa isang sulat kamay at computer printout na document na kanyang sinumpaan at naisumite na sa ICC. Ngunit sa pagsusuri po ng katotohanan o kasinungalingan ng mga ito ay wala kami sa posisyon o kaalaman at kakayanang maghusga. Palagi na po naming nababanggit na ang isang akusado ay itinuturing na inosente hanggang hindi napatunayan sa court of law ang mga alegasyon. Not the other way around. Trial by publicity po kapag ganun at ang dulot lamang kay sa kaayusan ay anarkiya at kaguluhan. Paglalaso ng isip ng mga mamamayan. Yan po ay karapatan ng sinumang akusado sa isang legal na usapin. Due process po ang kinakailangang masunod sa isang sibilisadong pamayanan. Ikalawa, kapag nagsimula na ang paglilitis, dito man o sa International Criminal Court ukol sa mga ipinahayag ni Mr. Las Canas, ay maari itong pabulaanan ng ihahain na ebidensya ng kanyang mga inaakusahan. Kaya po sa aming palagay, mabuti po na harapin ang mga akusasyon na ito ng lahat ng inaakusahan. Dito man sa Pilipinas, kung saan nangyari ang mga diumanos paglabag sa karapatang pantao, o kahit man sa International Criminal Court. Ikalawa, kung atin po itong ikukumpara sa naging kalagayan ng pamilya Marcos mula nang mapaalis sa kapangyarihan si Ferdinand Edralin Marcos noong 1986, halos 1,000 kaso din ang kanilang hinarap dito man sa Pilipinas at ibang bahagi ng mundo. At sa ngayon nga po ay halos tapos na ang paglilitis ng lahat ng ito. Ikumpara nyo naman po ang 1,000 kaso sa iisang kaso lamang. Kung nagawang harapin ng pamilya Marcos ang lahat ng kaso laban sa kanila, bakit tila itong iisang kaso na ito ay iniiwasang harapin ng pamilya Duterte? At least for the ICC case, yan po ay malinaw. Ikalawa, kung walang dapat katakutan, ay dapat lamang naharapin para maitama ang maling akusasyon at malinis ang pangalan. Nasanay na po kasi tayo dito sa Pilipinas na trial by publicity. Pag inulit-ulit na sabihin ang isang akusasyon, ito ay pinapaniwalaan na agad na tama at totoo. May psychological term po dyan. Ang illusion of truth na isang psychological effect na sinsasabing propaganda strategy na pinatanyag ni Joseph Goebbels na isang opisyal na Nazi noong panahon ng Nazi regime. Yan po ang paulit-ulit na ginagamit ng mga fake news peddlers, mga destabilizers at marami pang ibang mga agendang isinusulong. Maging ang dating Pangulong Duterte ay ginamit din niyang galawang iyan sa issue laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa kanyang pamilya kahit wala siyang sapat na basehan. So ngayon po na muling nalalantad ang mga mabibigat at matitinding akusasyon. Digital na ang karma,
bumalik na agad kay PRRD ang mga pinagagawa niya pati sa kanyang mga taga-suporta. Pero sa lahat po ng ito, huwag po nating kalilimutan ang pinakamahalaga. Hindi po dahil sa sinusuportahan natin ang dati o kasalukuyang administrasyon. Huwag po nating kalimutan na ang pagsagot sa mga akusasyon na ito ay magbibigay daan kung mayroong matatanggap na katarungan ang mga karaniwang tao na kagaya natin na siyang tunay na biktima sa usaping ito. Huwag sanang mawala ng saysay ang ipinaglalaban ng mga pamilya. Real talk lang po, alam naman nating lahat na may mga namatay sa war on drugs. Kung sinasabing salot man yan ng lipunan, ang paglilikida sa kanila na hindi dumaan sa proseso ng paglilitis ay mali, bawal sa batas ng Pilipinas at lalo na sa batas ng Diyos. Huwag pong magpakapanitiko at sambahin ang mga peke na at kupas na politikong poon. Tao rin po yan na gaya nating lahat na nakagagawa ng pagkakamali. Tulungan at turuan nating humarap sa hustisya ng bayan at ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sa ngalan po ng aming buong team, Wina po ito. Hanggang sa susunod, stay safe. Wina out. Bye.